Hello everyone! Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil nagkaroon ulit tayo ng oras para makagawa ng panibagong response sa atake ni Brother Eli sa Catholic Church. Sana po ang mga nanonood at nakikinig sa presentation na ito ay nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Malamang marami po sa inyo ang umaasa na isusunod ko na ang part 3 ng aking presentation kung saan i-discuss ko ang text ng Matthew chapter 16 verse 18 sa Greek kung saan isinulat ang bagong tipan at sa Aramaic, pero huwag po kayong mag-alala dahil isusunod ko po talaga ang part 3. Narito po ang sinabi ni Brother Eli. Panuorin po natin siya at pakinggan. Marami pong theologies palpak ang pinagsasabi sa nakasulat sa Biblia. Beginning from Catholic theology hanggang sa theology ng mga nagpapanggap na saksi ni Jehovah, mga Mormons at kung sino-sino pa. Ako, paniwala ko, hindi theology yung kanila eh. Hindi pwedeng sabihing kaalamang ukol sa Diyos, kundi perversion, kagaya ng theology ng Catholic Church. Palpak nga ba ang theology ng Catholic Church o si Brother Eli ang palpak? Well, tingnan po natin. Alam po ninyo mga brothers and sisters, medyo napaisip ako sa isinagot ni Brother Eli sa nagtanong sa kanya, kung saan sinagot niya na ang mga ngaral na galing sa Diyos ay hindi nag-iisip ng sagot. Ito po ang sabi niya. Yun po ang isa sa mga ebidensya, simpleng-simple. Maghanap ka ng mga ngaral na pag tinanong mo, hindi nag-iisip ng sagot. May sagot agad. At ang sagot galing sa Diyos. Karunungan ng Diyos na nababasa sa Biblia. Yun po ang isa sa mga ebidensya, simpleng-simple. Maghanap ka ng mga ngaral na pag tinanong mo, hindi nag-iisip ng sagot. 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 So brothers and sisters, ngayon, alamin po natin kung ano ang nagagawa ng isang mga ngaral na hindi nag-iisip ng sagot. Magpapakita po tayo ng mga videos ni Brother Eli. Ngayon, alamin po natin kung ano ang nagagawa ng isang mga ngaral na hindi nag-iisip ng sagot. Magpapakita po tayo ng mga videos ni Brother Eli. At sa tatlong videos na ito, kayo na po ang magpasya kung palpak si Brother Eli o hindi. Una, ganito po ang ating mapapanood at mapapakinggan sa isa sa mga videos ni Brother Eli. Unang-una, dapat maintindihan pag Disyembre, kapatid. Pag Disyembre sa Bethlehem ng Judea, may yelo ron. Unang-una, dapat maintindihan pag Disyembre, kapatid. Pag Disyembre sa Bethlehem ng Judea, may yelo ron. Para kay Brother Eli, kapag December sa Bethlehem ay may yelo. Ang tanong, tama ba ang sinabi ni Brother Eli o palpak? Narito po ang naging sagot sa atin ng isang communication officer sa Bethlehem University. At makikita po ninyo ngayon sa inyong screen. At naiintindihan po natin kung ano ang ibig niyang sabihin. Ito po ay napakaliwanag na pinatutuhanan po ng isang tao na doon mismo nakatira, na hindi totoo na every December ay merong snow sa Bethlehem. Ang tanong, kanino po tayo maniniwala? Sa sinabi ni Brother Eli na kapag December may yelo sa Bethlehem, o sa isang tao na doon mismo nakatira sa mahabang panahon?
at isa pang communication officer sa Bethlehem University. Maliban po riyan ay magpapakita pa po tayo ng dalawang videos na makikita rin po natin ito sa YouTube, kung saan ipinapakita na wala pong snow dahil nangyari po ito during December. Nauna na kami. From Bethlehem with love. Ngayon ay ano pa lang? 23. 23 ng December 2015. At what time? 5:15. Nandito kami sa tapat ng makakaysayan ng Christmas tree. Ng Merry Christmas to you. Happy birthday to you. Merry Christmas, Merry Christmas. Happy birthday to you. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy birthday kay Papa G. Merry Christmas and word. Amen, amen. Only 3. Good morning. Good morning, sister. Merry Christmas. Dito kami ngayon. Kami yung pinakauna. Kami yung pinakauna. Wala pa akong tao. First, punta kami ng major. Dapat pa. In the city that looks like heaven 2,000 years after the birth of Jesus, the expectation of Christmas for local Christians and pilgrims from all over the world is lived with intensity. Despite the winter colds, the sun gives a special light to the day. Tutto il mondo qua, tutta la gente qua, tutta la Here there is the whole world, a lot of people. All of Palestine is here. More than 30 groups of scouts have come to attend this Christmas. I really think this is the beauty of Christmas. It is a beautiful message to all the world that Bethlehem is calm, open. You can breathe tranquility, and people want to celebrate. They want to be happy. Vuole essere contenta. For those preparing for entry into the grotto, Ang ebidensya po ay nagpapatunay na hindi totoo na every December ay merong snow sa Bethlehem. So, ang turo ba ni Brother Eli ay accurate or palpak? Kayo po ang makakasagot niyan, mga brothers and sisters. Panoorin pa natin ang isa pang video ni Brother Eli. You can notice that. And in any truthful translation of the Bible, the word unknown is not in the original manuscripts of the Bible. The word unknown is not in the original manuscripts of the Bible. Ang tanong, meron pa ba tayong umiiral na original manuscripts o tinatawag nating autographs? Ang sagot po ay wala pong matinong scholar na magsasabi na meron pa po tayong nag-iiral na original manuscripts. Dahil ang meron na lang po tayo sa ngayon ay ang mga kopya. Kaya nga may tinatawag tayong textual criticism. Dahil wala na tayong original manuscripts. Kung meron pa tayong original manuscripts or autographs, hindi na po natin kailangan ng textual criticism. Ganito po ang sabi ng mga dalubhasa sa textual criticism. At nakikita po ninyo ngayon sa inyong screen. Textual criticism is needed for the New Testament for two reasons. First, the original documents known as autographs no longer exist. Second, no two copies agree completely. So, if we have the original manuscripts now, we don't need textual criticism. So, logically, hindi na po natin kailangan ng textual criticism kung meron pa po tayong original manuscripts. Dapat po, bago muna sumagot si Brother Eli, ay pinag-aaralan niya munang maigi ang kanyang sinasabi. Puntahan naman natin ang isa pang video ni Brother Eli. 200 years yun bago lumitaw si Kristo.
The Dead Sea Scrolls were found in 1947 in a cave near the Dead Sea. That's why it's called the Dead Sea Scroll. It existed and was translated from the Hebrew to the Greek 200 years before the time of the Lord Jesus Christ. Bago nagkatawang tao si Kristo, nakapreserve na yun doon. So, hindi Katoliko ang nag-preserve. Totoo ba ang sinabi ni Brother Eli na ang Dead Sea Scrolls ay isinalin sa Greek? Ang tanong, paano maisasalin ang Septuagint mula sa Dead Sea Scrolls kung ang Septuagint mismo ay mas matanda pa kaysa sa Dead Sea Scrolls? Narito po ang sinabi ng isang scholar sa kanyang aklat. At nakikita po niyo ito ngayon sa inyong screen. While the Septuagint is older than the Dead Sea Scrolls by perhaps 200 years. At bago po tayo magpatuloy ay may nais lamang po tayong itanong sa mga nakikinig at nanonood ng presentation na ito. Ang tao po ba na pabago-bago sa kanyang sinasabi at sa kanyang itinuturo ay nagpapakita ng kapalpakan o ito ba ay patunay o nagpapakita na ang kanyang karunungan ay galing sa Diyos? Ngayon, meron po tayong tatlong mga katanungan. Ang unang tanong, kung si Brother Eli ang tatanungin, sino po ang mga espiritong nasa bilangguan na nakasulat o mababasa natin sa unang Pedro, Kapitulo 3 at ang talata ay 19. Aron kita, pagadadon niya ngadto sa Dios, sa gipatay siya diha sa unod, apan gibanhaw diha sa espiritu. Nga diha ni ana usab, miadto siya og miwali sa mga espiritu didto sa bilangguan. Yung tanong ko lang ho, kung may kulungan doon sa kabilang buhay, ibig sabihin nun, ano yung, hindi pa imperno yon? Ganito kapatid, yung sinasabi dyan na mga espiritu dito sa bilangguan, yun yung mga ikinulong ng Diyos nung araw ng mga anghel na nagkasala. Yun yung mga ikinulong ng Diyos nung araw ng mga anghel na nagkasala. Yun yung mga ikinulong ng Diyos nung araw ng mga anghel na nagkasala. Maliwanag po ito na noon para kay Brother Eli, ang mga espiritong nasa bilangguan ay ang mga anghel na nagkasala. Samantala, nitong nakaraan lamang ay sinabi niya na itong mga espiritu na nasa bilangguan ay yung mga espiritu ng mga taong suwail. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Tamo, hindi naman pumanik sa langit si Kristo agad eh. Nung mamatay siya sa krus, ay pumunta muna siya sa mga espiritong nasa bilangguan. Nangaral siya ron. 3 araw at 3 gabi siya ron. Nangangaral doon sa mga espiritong nasa bilangguan. Sino yung mga yon? Tuloy natin sa kasunod na talata. Na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Nakita mo kapatid, ang pinangaralan pala niya doon sa ilalim ng lupa, no? Yung mga suwail nung panahong una, gaya nung panahon ni Noe. Yung palang mga espiritu nung mga taong masasama nung una, mga suwail, ikinukulong pala yan. At yun ang pinuntahan ni Kristo nung siya ay mamatay sa laman. So ang tanong, brothers and sisters, palpak nga ba ang sagot ni Brother Eli o hindi? Matatalino po kayo mga brothers and sisters at alam nyo po ang sagot. Pangalawang tanong, sa dami po ng mga versions ngayon, kung si Brother Eli ang tatanungin, anong version ng Bible ang kanyang may re-recommend? Pakinggan po natin ang kanyang sagot.
I do not recommend any translation. I recommend that you use all translations of the scriptures in order to have an insight of how they were translated by the translators. Narinig po natin mula kay Brother Eli na I do not recommend any translation. Yan po ang sabi niya. Ang tanong, wala nga ba siyang maire-recommend na any translation sa mga nagtatanong sa kanya? Pakinggan po natin itong video na ito. But the best I can recommend is, that is, I believe personally is truthful to the original language, are the Living New Testament and the modern King James Version. That is my recommendation to you. Ito po ang pangatlong tanong. Ano kaya ang masasabi ni Brother Eli doon sa mga taong naghahanap ng letra por letra sa Biblia? Panoorin po natin siya at pakinggan. Mababasa po ba sa Biblia na ang karning baboy ay pwede po bang ipakain sa tao? Letra por letra po, kung may mababasa. Maraming salamat. Alam mo kapatid, yung letra por letra ang sinasabi mo, mali yan. Ang Biblia kasi hindi letra por letra ang kanyang kabuuan. Maliligaw kapag ang hinahanap mo laging letra por letra. So maliwanag po na sabi ni Brother Eli doon sa nagtatanong sa kanya na mali ang paghahanap ng letra por letra. At sinabi din ni Brother Eli doon sa nagtatanong na maliligaw ka kung ang lagi mong hanap ay letra por letra. So brothers and sisters, sa tingin ninyo, sino kaya ang isa sa mga sinasabihan ni Brother Eli na maliligaw ka kung ang palagi mong hanap ay letra por letra? Panoorin po natin ang video na ito. Ano pong pagkakaiba ng Katoliko at ang dating daan? Alam mo kapatid, maraming pagkakaiba. Sa Katoliko may mga aral wala sa Biblia gaya ng misa, rosaryo, Eukarista, nobena. Wala sa Biblia lahat yan, hindi turo ni Kristo yan eh. Para mabilis kasi wala tayong maraming oras, pahanap natin sa computer sa Bibliang Katoliko. Pahanap mo nga sis yung rosaryo. Opo, hanapin natin ang salitang rosaryo. Sige po, sa computer. Pakilagay natin, rosaryo. Bibliang Katoliko. Sa Bibliang Katoliko, mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, ang resulta po ay no word or phrase found. Wala po. Wala pong rosaryo sa Bibliang Katoliko. Yung misa, meron ba nun, Sis Luz? Misa. Sa Bibliang Katoliko pa rin, hanapin natin ang misa. Mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found. Computer na po naghahanap walang mintis yan pag computer. Yung Eukarista o Eucharist. Eucharist. Sa Bibliang Katoliko, Ingles yan. Yung Reims Duway Reims version, yun ang Bibliang Katoliko. Ayan, Eucharist. Sa Duway Reims version po, from Genesis to Revelation, no word or phrase found. Wala pala yan. Yung purgatorio, meron ba yun sa Biblia? Purgatorio. Sa Bibliang Katolikong Tagalog natin ulitingnan, purgatorio, wala po. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found. Yung nobena, meron ba nun? Novena. Bibliang Katoliko pa rin, novena. Ayan, novena mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found pa rin po. May isa pa po tayong video na gusto ko pong mapanood ninyo at mapakinggan. At pagkatapos ninyong mapanood ito at mapakinggan, kayo na po ang bahalang magbigay ng inyong conclusion kung ito nga ba ay resulta ng hindi nag-iisip kung sumagot o ito nga ba ay patunay na galing sa Diyos. Ito siraulo, mga gago, mga siraulong pastor, ang tinatawag na ibang wika sa Biblia o strange tongue, tang na hindi iyo ginagamit ng ibang rasa o ginagamit ng ibang lahi. Sa video po nating napanood at napakinggan,
mapapansin po natin na itinatama ni Brother Eli yung mga nalulukong pastor, no? At of course, meron siyang punto. Pero ang tanong, sa ipinakita ni Brother Eli sa video, nararapat nga ba na gawin yon ng isang mangangaral na galing sa Diyos? Ganito po ang mababasa natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Proclaim the message, be persistent, whether the time is favorable or unfavorable. Convince, rebuke, and encourage with the utmost patience in teaching. Sa Greek, ang salitang ginamit na katumbas ng English word na patience ay makrotomia, at ito ay nangangahulugang a state of emotional calm in the face of provocation or misfortune and without complaint or irritation. So yung pag-convince, yung pag-rebuke, at yung pag-encourage ay dapat sinasamahan ng makrotomia or patience. Sa Greek, ang salitang ginamit na katumbas ng English word na patience ay makrotomia, at ito ay nangangahulugang a state of emotional calm in the face of provocation or misfortune and without complaint or irritation. So yung pag-convince, yung pag-rebuke, at yung pag-encourage ay dapat sinasamahan ng makrotomia or patience. Again, sa mga kaibigan natin na mga followers ni Brother Eli, sana maging bukas palagi ang inyong puso't isipan at wala kayong galit sa mga taong sumasagot sa atake ng inyong hinahangaang mga ngaral. Maraming salamat po at sana ay samahan tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa.